Kamusta kayo? Uy! Today, magluluto tayo ng aming version ng overload pares. Tara, simulan na natin. Dito sa aming malaking kaldera, naglagay na kami kaagad ng more than 20 liter na tubig. Madaling araw kami namamalengke para makuha namin ang benefits ng fresh na karne. Although okay naman ang frozen meat gamitin para dito, pero kailangan nating lutuin kaagad para maiwasan ang contamination sa karne. Ribs ng Cara beef palang gamit namin dito. Given na mas mura ito compare sa karne ng baka. Ito nga at pagkadating ng karne mula sa aming pamamalengke ay hinugasan kagad namin ito at inilagay na dito sa prepare naming kaldero na meron ng tubig. Mahigit 20 liter itong tubig. Naglagay na rin kami ng 2 takal ng asin. Nakakatulong daw ito para mas mapabilis ang lambot ng karne. Tinakpan lang namin ito at pakuluin over high heat. Habang nagpapakulo, ito nga't dumating ang aming supplier para sa iba naming gamit dito sa paresan. Matagal na naming supplier ito, magandang serbisyo, magandang pakikisama at kabaitan ang ibinabahagi nila sa amin para mas tumagal kami. Ganyan din dapat ang gawin natin sa ating mga customer para tumagal din sila. Ito nga habang nagpapakulo, ginayat ko na ang iba pang gulay na kailanganin natin dito sa pares, katulad nitong sibuyas, luya, celery, siling pula, siling green. At naglagay din pala kami dito ng 5 perasong star anise. Kung napapansin nyo, na parami na itong aking ginagayat. Para kasi ito sa 3 luto, hinahati lang namin ito. Kung para naman sa isang kaldero lang nalulutuin namin, gumagamit lang kami ng 1/4 kilo ng luya, 1/4 kilo ng sibuyas, 1/4 kilo ng celery, 1/8 kilo ng siling haba, at 1/8 kilo ng siling pula. Maglagay na rin tayo dito ng 5 perasong star anise. Pero once luto na, pwede nyo nang tanggalin ang star anise para hindi sumama sa isi-serve nyo. Ang mga ingredients na ito ay makakabawas nga pala ito ng lansa at makakadagdag ng aroma sa ating mga lulutuin. At dahil nga iba-iba ito, of course may kanya-kanya itong katangian at flavor na maibibigay sa ating lulutuin. Meron nga pala nag-comment sa video na in-upload ko, mali daw ang pagkaluto ng pares. Sa pagluluto ng pares, walang mali. Kahit sibuyas at luya lang ang mailagay mo dito. As long as tangkilikin ng iyong target customer ang lasang in-execute mo dito. Kaya lang naman tayo nagdadagdag ng iba't ibang ingredients pa dito dahil part niya ng pag-e-experiment natin na matuklasan pa natin at mapasarap itong ating lulutuin. Sa pagpapakulo ng karne natin, babantayan natin ang unang kulo. Tatanggalin natin itong mga bula dahil ito ang dumi ng ating karne. Once na hindi ito natanggal, magiging malansa itong ating niluluto. Tiyagain nyo itong tanggalin ang mga impurities na nakalutang sa sabaw para mabawasan ang lansa ng niluluto natin. Once malinis na ang sabaw, pwede na natin itong ilagay ang mga gulay na ginayat natin para tuluyang matanggal ang lansa ng lulutuin natin. Naglagay din kami ng 5 pirasong star anise. Pero tingin ko okay lang kahit wala ito. Nilagyan na rin namin ito ng 3 takal ng mushroom dark soy sauce. Isa ito sa magpapasarap ng ating pares. Isa din ito sa mga secret ingredients na ginagamit sa mga pares retire style. Mabibili ito sa mga online store katulad ng Shopee at Lazada. Hanapin nyo ang Gada Marketing PH. Mas mura ang presyo doon. Next, naglagay kami ng 3 perasong beef cubes para mas ma-boost ang lasa ng baka. Konting betchin para mas madagdagan ang lasa nito. Pagkatapos naming mailagay ang mga pampalasa, hayaan muna itong kumulo. Nag-prepare na rin kami ng slurry. Dito sa aming malinis na timba, naglagay lang 1 kilong harina at 1 kilong cornstarch. Pinuno na rin namin ito ng tubig. Ang tubig na ilalagay dito ay nakadepende kung pupunuin mo ba ang kaldero mo or hindi. Ito nga hahaluin lang natin ito ng mabuti para hindi magbuo-buo kapag inilagay na natin sa sabaw. At kapag okay na, ay pwede na natin itong ilagay dito sa kumukulong sabaw. Habang binubuhos natin ito sa sabaw, kasabay din ito ang paghahalo natin ng sandok para maiwasan na buo-buo ito sa ating sabaw. Hahaluin lang ng mabuti hanggang sa maluto ang mixture. Next, dahil luto na nga ito, nag-add na lang kami dito ng hiniwang taba. Ito po ay luto na, no? Niluto nga pala ito sa kabilang kaldero. 2 kaldero kasi ang ginawa namin ngayon. Ito yung version namin na walang atsuete. Nag-add na lang kami ng dark soy sauce para mas madarken pa itong kulay ng ating sabaw. Sa pagluluto pala ng taba, pwede niyong isabay sa paglalaga ng karne. Ito pala kasabay ng niluluto natin.
natin. Meron itong atsuete seed para pumula ang sabaw. At ito naman ang niluluto natin na hindi ko nilagyan ng atsuete seed. Pero parang hindi sila nagkalayo sa kulay dahil siguro sa taba na nilipat namin dito galing dito. Nakontaminate siya ng kulay ng taba na galing dito. Madali lang magluto ng pares. Gagamitan lang natin ito ng mga basic ingredients. Once na figure out mo na, pwede mo na itong gawin. At kapag nagawa mo na, wala ka nang ibang gawin kundi ulit-ulitin ang mga basic na pinagagawa mo dito. Huwag ka lang mapagod dahil basic lang ito at paulit-ulit. Sabi nga nila, ang successful daw na negosyante, ito yung mga taong gumagawa ng paulit-ulit na mga basic things sa negosyo nila na gumagana. Kaya huwag kang mapagod. Maging consistent tayo sa paggawa ng mga basic things dito sa ating sinimulang negosyo. Next is i-share ko sa inyo ang paggawa ng chicharong bulaklak. Tinatawag namin itong chichalak. Akala ko dati ito ay ruffle fats ng baka, hindi pala. Ruffle fats pala ito ng baboy. Kasabay ng paghuhugas ay pinuputol din namin ito, no? Pinoportion namin ang laki ng naayon sa isang order. Pagkatapos ng mahugasan at pagputol-putulin itong ruffle fats ay idinerecho namin itong ilagay dito sa pan over high heat. Next, ilagyan na rin namin ito ng mga pampalasa katulad ng asin, paminta, garlic powder, onion powder, at kung ano-ano pang ingredients na pwedeng magpasarap dito. And then, halu-haluin lang natin ito para mag-combine ng mga ingredients. Once okay na, takpan natin ito at lutuin over high heat. Keep checking dahil magpuproduce ito ng liquid. Halu-haluin na rin natin from time to time para hindi dumikit sa kawali. Ang liquid na ito ay kusang mawawala at mapapalitan nito ng sarili niyang oil. So ayan, nagpuproduce siya ng sarili niyang mantika. Kailangan natin itong haluin from time to time para hindi masunog yung kabilang part or yung kabilang side nito. Kailangan niyo rin iiwas sa mga katawan niyo sa paghahalo nito kasi kung napansin niyo may mga lumulobong part. Kasi once pumutok ito sa mantika, tumama sa balat mo, abay, masakit ito. At dahil pula na nga ito, pahinaan na natin ang apoy para makuha naman natin ang crispiest na gusto natin dito. Hindi kagad masunog. Ituloy niyo lang ang paghalo hanggang sa ma-reach nyo ang gusto nyong texture at crispiest sa chicharong bulaklak na ito. The more na piniprito nyo ng matagal over low, mas matagal din ang pagiging crispy niya. Hindi siya kaagad-agad lumalambot. Pero no worries, once na lumambot, pwede nyo naman ulit isalang ito over high heat. Mabilis lang naman ito mag-crispy ulit. After mahango, inilagay ko lang siya sa tray with strainer para mas matanggal pa ang excess oil. Then, pwede na itong iserve sa ating customer. Next, gagawa tayo ng lechon kawali para sa ating overload pares. Dito gagamit kami ng batok ng baboy. Of course, hugasan lang ito at ilagay dito sa malaking kaldero para pakuluan. Once na ilagay na, lagyan din natin ito ng mga pampalasa katulad ng asin, MSG, o kaya anong gusto yung pampalasa dito. Lagyan din natin ito ng dahon ng paminta. Pwede nyo rin lagyan ng sibuyas at luya para mas matanggal yung lansa. Then, hayaan natin itong kumulo. Once kumulo, check nyo lang itong karne kung malambot na nga ba ito. Once lumambot ito, pwede na natin itong hanguin. Set aside muna natin ito para patuluin. Kailangan matanggal ang tubig nito para mabawasan ang pagputok sa mantika kapag piniprito ito. Gaya lang din ang pagprito ng chicharong bulaklak ang proseso ng paggawa nito. Ang pinagkaiba lang ay mas masakit ang talsik ng mantika nito sa balat mo. Kaya dumistansya ka ng todo kapag magpiprito ka nito. Pwede din naman natin i-double fry ang pagkaluto nito para mas lumutong ang resulta nito. Dahil lulutong din naman yan kagaya nito. Next, pwede na natin gawin ang ating overload pares. Alam niyo guys, sa panahon ngayon, napapansin ko marami nang nagsasara ng mga paresan. Dahil nakikita ko napakarami nang nagbebenta ng mga equipment pang pares. Lugi ba dahil sa war price or mga na-hype sa social media? O kaya ito yung mga gumagaya lang sa mga kung ano lang ang nakita nila sa iba na gumagana. Dapat kahit papano ay pag-aralan natin ang target market sa lugar. Lalo na sa panahon ngayon, sa sobrang dami na ng kakompetensya, nandiyan ang tinatawag na price war. Nandito na tayo sa panahon na pababaan na ang presyohan ng ino-offer nating pares. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit nagsasara ang mga mas maliliit na mga paresan. Para malabanan itong tinatawag na price war, mag-isip tayo ng mga mas kakaibang pagkain na i-offer, no? Hindi lang pares.
Mga pagkain hindi pa natin nakikita sa ating mga kakompetensya para mas mapresyohan natin ang ayon sa pagko-coasting natin at sa kalidad na i-offer natin. At bago tayo magtapos, ito ang inclusion ng aming overload pares. Isaw, tuwalya ng baka, balat ng baka, steam bulaklak, ribs, chicharong bulaklak, lechong kawali, plus only chorizo rice and soft drink sa halagang 165 pesos. And that's all for today's video. Thank you for watching. See you next time. Bye! 바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐